Noong gabing iyon, sa mismong tabing Ilog Pasig sa Maynila, ang atmosfera na dapat sana ay puno ng kaligayahan ay biglang nagbago at naging bangungot. Sa kwarto ng bagong kasal, na pinalamutsyan ng pulang sampagita at nagliliyab sa init ng kandila, isang kakaiba, mapanghi, at nakakakilabot na amoy ang dahan-dahang sumingaw. Tila nagbigay ito ng babala na mayroong hindi karaniwang nangyayari. Isang staff ng hotel ang kumatok ng mahina upang magdala ng prutas. Ngunit walang sumagot. Bahagyang nakabukas ang pinto. At nang itulak niya ito, nanigas siya sa kinatatayuan. Sa sahig, nakahandusay ang lalaking ikakasal sa isang lumalaking baha ng dugo, suot pa rin ang barong Tagalog niya. Sa tabi niya, ang babaeng ikakasal, na ang puting damit ay ngayoy naging maputlang pula, ay nakaupo nakatulala habang ang kamay niya ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay walang laman na nakatingin sa kawalan. Isang maliit na kutsilyo ang nahulog malapit sa kanyang paa, kumikinang sa liwanag ng kandila. Walang sinuman ang nakakaalam na ilang oras lang pagkatapos ng masayang kasalan, ang gabing iyon ay maitatala bilang isa sa pinaka-nakakakilabot na trahedya na yumanig sa Maynila. Para sa aming mga manonood mambabasa, maglaan po tayo ng maikling sandali upang manalangin at magbigay pugay sa Panginoon. Naway sa panalangin na ito, ang ating puso ay maging payapa at ang ating buhay ay mapuno ng biyaya. Kinaumagahan, tila gumagalaw ang Maynila sa ibang ritmo. Ang huling sikat ng araw ng tag-araw ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa mga kalye ng lungsod. Samantalang ang ihip ng tuyong hangin ay nagdala ng amoy ng ilog, ang Pasig na tahimik na dumadaloy sa sentro ng lungsod. Sa kahabaan ng gilid ng ilog, ang manipis na ulap ay dahan-dahang umaanod. Tila nagbibigay babala na ang araw na iyon ay magiging malaking araw para sa pamilya de la Cruz at pamilya Santos. Sa isang malinis na dalawang palapag na bahay sa lugar ng Tondo, abala na ang lahat mula pa madaling araw. Ang mga kapitbahay ay nagdatingan upang tumulong sa pagsasaayos ng mga bulaklak, paghahanda ng mga handa, at muling pagsuri sa dekorasyon. Si Aling Nena, ang ina ni Ben de la Cruz, ay nakatayo sa beranda habang nagpapaypay ng manipis na shawl. Bagamat halata ang pagod sa kanyang mukha, malinaw na sumisinag ang kagalakan sa kanyang mga mata. Sa araw na iyon, ang kanyang pinakamamahal na anak ay opisyal na magiging isang asawa. Sa loob ng bahay, si Ben ay inaayos ang kulay abo na suit na inihanda para sa kasal. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang maayos na suklay na buhok. Ang mukha niya ay tila napakakalmado at puno ng pananalig. Nay, handa na po ang lahat, sabi niya nang tawagin siya ng kanyang ina mula sa ibaba. Si Aling Nena ay umakyat sa hagdanan na bahagyang kinakapos sa hininga. Halika dito, hayaan mong tignan kita, wika niya. Dapat maging perpekto ang itsura mo ngayon, dagdag pa nito. Bahagyan niyang inayos ang kwelyo ng suit ni Ben habang mailuha sa kanyang mga mata. Ang laki mo na, anak. Napakagaling mo, bulong niya. Ben ay umiti ng buong init at hinalikan ang kamay ng kanyang ina. Sa labas, ang tawa ng mga kapitbahay, ang kalansing ng kagamitan sa kusina, at ang amoy ng tradisyonal na pagkaing Pilipino ay naghalo at lumikha ng isang masiglang umaga. Lahat ay naniniwala na ang kasalan na ito ay magiging isa sa mga pinakamagarbo sa tag-araw na iyon. Samantala, sa isang mas simpleng lugar sa Sampaloc, ang bahay ng pamilya Santos ay puno rin ng aktibidad. Ang mabangong amoy ng mga tradisyonal na kakanin na ginawa para sa mga bisita ay kumalat hanggang sa eskinita sa harap ng bahay. Si Sofia Santos, ang babaeng ikakasal, ay nakaupo sa harap ng isang mataas na salamin, suot ang isang malambot na puting gown na nagpapakita ng isang simple, ngunit eleganteng hitsura. Si Aling Maria, ang ina ni Sofia, ay nakatayo sa likuran niya, inaayos ang manipis na belo na nakalagay sa ulo ni Sofia. Anak, napakaganda mo, sabi niya na maihalong pag-iyak. Walang magdududa kung gaano katapat ang pagmamahal ninyo ni Ben, dagdag pa nito. Si Sofia ay dahan-dahang umiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay, isang halo ng kaligayahan at pagkabalisa. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pinapakalma ang pagkagulo sa kanyang dibdib sa loob ng nakaraang ilang buwan. Ang isip niya ay puno ng takot na mahirap ipaliwanag. Madalas siyang nagigising sa gabi, iniisip ang nakaraan ni Ben kay Rian del Rosario, ang dating kasintahan ni Ben na dating naging sentro ng atensyon sa kanilang unibersidad.
Bagamat paulit-ulit na sinabi ni Ben na tapos na ang relasyon nila ni Ryan, patuloy na binabagabag si Sofia ng alaala. Lalo na nang hindi sinasadya niyang makita ang isang text message mula sa group chat ng mga kaibigan sa kolehiyo ni Ben. Isang mensahe na karaniwan lang, ngunit sapat upang mag-apoy ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Si Carla, ang matalik na kaibigan ni Sofia na kasamahan din niya sa trabaho, ay nakaupo sa tabi niya. Sofia, huwag kang mag-isip ng masama, sabi niya habang tinatapik ng mahina ang kamay ni Sofia. Ngayon ang araw mo. Lahat ay naghihintay na maging masaya ka, wika niya. Si Sofia ay tumango. Bagamat hindi pa lubos na kalmado ang puso niya, may bahagi sa kanya na gustong maniwala na ang lahat ng pag-aalinlangan ay walang batayan na takot lamang. Ngunit mayroon ding malalim na pakiramdam sa kanyang isip na nagsasabing may hindi maganda na maaaring mangyari, hindi niya alam kung ano o paano. Nang dumating ang pamilya ni Ben para sunduin siya, lalong naging masigla at masaya ang atmosfera. Ang tradisyonal na tugtugin ay sumabay sa hakbang ng mga bisita na papasok at palabas ng bahay, nagdadala ng mga regalo, pagbati at panalangin para sa bagong kasal. Si Ben ay bumaba sa kotse na may napakasayang mukha at nakatayo ng tuwid, naghihintay kay Sofia na lumabas. Nang lumabas si Sofia ng bahay, kasama ang kanyang ina, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Pumapalakpak at may maliliit na hiyawan mula sa mga bisita na humahanga sa kanyang kagandahan. Ang ngiti ni Ben ay lumaki, puno ng pagmamalaki. Napakaganda mo, bulong niya. Si Sofia ay namula, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, mayroong isang maliit na alon na hindi niya makontrol. Ang grupo ay nagtungo sa venue ng kasal sa tabing ilog Pasig. Sa mahaba at maingay na hanay ng mga sasakyan, ang eleganteng bulwagan ay pinalamusyan ng mga ilaw, puting tela, at sariwang bulaklak. Mula sa malayo, ang gusali ay kumikinang, tila sumasalubong sa kaligayahan na lilikha doon sa araw na iyon. Ang mga bisita ay nagsimula ng dumating. Sila ay tumatawa, nakikipagkamay at pumupuri sa kung gaano bagay ang mag-asawa. Ang malambing na musika ay umaalingaw-ngaw, ang mga pagkain ay mainit na inihanda, at ang dekorasyon ay napuno sa bawat sulok ng kwarto, tulad ng isang pangarap na kasalan. Lahat ay naniniwala na ang araw na iyon ay ang magandang simula ng isang buhay mag-asawa. Walang sinuman ang nag-akala na ilang oras lang pagkatapos ng masayang mga ngiti, ang parehong lugar ay magiging saksi sa isang trahedya na yayanig sa buong Maynila. Gabi na. Ang bulwagan ng kasal sa tabing ilog Pasig ay napuno ng liwanag na nag-aaninag sa ibabaw ng tubig. Ang mainit na hangin sa Maynila ay bahagyang napawi ng ihip ng hangin mula sa ilog na nagpagaan sa atmosfera ng selebrasyon. Ang mga bisita ay patuloy na dumarating, suot ang kanilang pinakamagandang damit, nagdadala ng mainit na ngiti at pagbati para sa batang mag-asawa na itinuturing na ideal couple. Sa loob ng malaking silid na puno ng puti at gintong dekorasyon, si Ben at si Sofia ay nakatayo sa pangunahing entablado. Sila ay nagmukhang isang perpektong mag-asawa, magkahawak kamay, binabati ang mga bisita ng malambing na ngiti. Ang romantikong musika ay tahimik na umaalingaw-ngaw, samantalang ang mga kamera ng bisita ay abala sa pagkuha ng magandang sandali. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Sofia, mayroong isang bagay na gumugulo. Sinubukan niyang humiti, sinubukan niyang maging masaya, ngunit ang isip niya ay patuloy na lumilipad sa mga bagay na gusto niyang kalimutan. Ang tingin ni Ben kaninang umaga. Ang group chat messages na minsan niyang nakita. At ang lumang kwento tungkol kay Ryan Del Rosario. Lahat ay bumalik, paulit-ulit, tulad ng isang multo na ayaw umalis. Nang magsimula ang hapunan at ang mga bisita ay umupo, naging mas relaxed ang atmosfera. Ang mga bisita ay nagkukwentuhan, ang mga bata ay tumatakbo sa paligid ng mga mesa, at ang mga waiter ay nagsimula ng maghatid ng mga pagkain. Si Sofia at Ben ay naghalinhinan sa pagbati sa mga pamilya at malalapit na kaibigan na dumating mula sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Bigla, ang atmosfera sa harap ng pinto ay nagbago. Ilang bisita ang nagsimulang lumingon. Nagbubulungan sa isa't isa. Isang babae na may eleganteng asul na gown ang pumasok. Ang kanyang mahaba at maayos na buhok ay nakalugay. Ang mukha niya ay maganda at sopistikado. Ang lakad niya ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang pagdating ay agad na umakit ng atensyon. Ang babaeng iyon ay si Ryan.
Si Ben ay sandaling natigilan nang makita niya ito. Ang maliit na reaksyon na iyon ay napakabilis, napakaikli, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Sofia. Agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Sofia. Humihinga siya ng mahina. Pakiramdam niya ay may tumusok sa kanyang dibdib. Si Rian ay magalang na kumaway sa ilang matagal na nilang kaibigan, pagkatapos ay naglakad patungo sa isa sa mga mesa na inookupahan ng mga kaibigan ni Ben sa kolehiyo. Lahat ay nakakakilala sa kanya. Siya ang dating sentro ng atensyon noong kolehiyo, matalino, maganda at kaakit-akit. Marami ang nakakaalam ng kwento ni Rian at Ben, mga kasintahan noong kabataan na muntik ng ikasal, bago umalis si Rian upang mag-aral sa ibang bansa. Naramdaman ni Sofia na nilalamig ang kanyang kamay. Ang hawak ni Ben sa kanyang kamay ay biglang naging mabigat. Si Rian iyon, bulong niya, mahinahon ngunit matalim. Si Ben ay lumunok. Pero dumating siya bilang isang kaibigan. Magkakasama silang lahat sa grupo. Huwag kang mag-isip ng masama, wika niya. Si Sofia ay matagal na tumingin sa kanyang asawa. Mayroong takot sa kanyang loob na mabilis na lumabas at hindi na makontrol. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit habang masinisikap niya, lalo siyang nahihirapan sa paghinga. Ilang minuto ang lumipas. Ang mga bisita ay abala sa pag-enjoy sa pagkain. Ngunit ang mga mata ni Sofia ay hindi tumitigil sa pagmasid kay Rian. Nakita niya ang babae na mahina ang tawa kasama ang mga kaibigan sa mesa. Ang kanyang buhok ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. At paminsan-minsan, ang kanyang tingin ay sandaling nakatuon sa entablado kung saan nakaupo si Sofia at Ben. Sa isang sandali, nagpalitan sina Rian at Ben ng isang magalang na ngiti. Walang masamang intensyon. Isang karaniwang pagbati lamang. Ngunit para kay Sofia, ito ay tulad ng isang kutsilyo na gumuguhit sa kanyang puso. Si Carla, ang kanyang kaibigan na nakaupo, hindi kalayuan, ay hinawakan ang balikat niya. Sofia, wala iyon. Kailangan mong magtiwala sa asawa mo, wika niya. Ngunit naramdaman ni Sofia na umuugong ang kanyang mga tainga. Ang mga salita ni Carla ay tila pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa isa pa. Tumingin siya ulit kay Rian, pagkatapos ay tumingin sa mga bisita na nagbubulungan ng hindi malinaw. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Ngunit naramdaman ni Sofia na lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Ang ingay ng musika, ang kalansing ng pinggan, ang ingay ng usapan, lahat ay tila umaalingaw ng walang direksyon. Ang mundo ay tila lumabo. Ben, bulong ni Sofia nang hindi lumilingon. Bakit siya nandito? Hindi mo sinabi ang kahit ano tungkol dito. Dahil hindi ko alam na darating siya, sagot niya, malambing. Ako rin. Pero wala kang dapat ikabahala, dagdag pa niya. Ngunit ang sagot na iyon ay hindi nakapagpakalma. Sa halip, naramdaman ni Sofia na siya ay tulad ng isang tao na nasa labas ng bilog ng katotohanan. Ang pakiramdam na iyon ay malakas na tumama sa kanya, ang pakiramdam na mayroong isang bagay na tanging Ben at Rian lamang ang nakakaintindi, isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Sa isa sa mga mesa sa likuran, dalawang babaeng bisita ang nag-usap ng malakas kaya narinig ito. Dati, muntik nang ikasal si Ben at Rian. Ang ganda niya, parang model, hindi ba? Naramdaman ni Sofia na malakas ang tibok ng puso niya. Sinubukan ni Carla na pakalmahin siya, ngunit hindi na nakatuon si Sofia. Tumingin siya kay Rian pagkatapos ay tumingin kay Ben. Ang dalawang mukha na iyon sa kanyang isip ay tila lalong naglalapit, lalong nagiging isa, lalong nakakasakit. Lahat ng emosyon na pinigilan niya sa loob ng maraming buwan ay nagsimulang sumabog sa kanyang dibdib. Tila hindi pa sapat, nang magsimula ang sesyon ng pagkuha ng larawan, tinawag ng isa sa kanilang matagal ng kaibigan, Ben, tara na, mag-picture muna tayo kasama ang grupo sa campus. Si Sofia ay tumayo sa tabi, pinipilit mumiti kahit nabalisa ang kanyang dibdib. Nang tumayo si Ben kasama ang kanyang mga kaibigan, tumayo rin si Rian malapit sa kanya, hindi magkadikit, hindi nag-uusap, nakatayo lang ilang hakbang ang layo. Ngunit para kay Sofia, ang distansya ay masyadong maliit. Ang ngiti ni Rian, ang paraan niya ng pag-alis ng kanyang buhok, ang paraan niya ng pagyuko ng mahina ng kinukunan ng kamera, lahat iyon ay nagdala ng mga alaala ng mga kwento ng nakaraan na narinig ni Sofia.
At nang mag-click ang kamera, pakiramdam ni Sofia ay nabasag ang kanyang puso. Naramdaman niya na siya ay tulad ng isang dayuhan sa sarili niyang kasal. Matapos ang sesyon ng pagkuha ng larawan, huminga ng maikli si Sofia, yumuko at naramdaman na nanginginig ang kanyang mga paa. Ang mundo sa harap niya ay hindi na malinaw. Gusto niyang umalis. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng sagot. Ngunit tumayo lang siya doon. Pinipilit ang sarili na huwag bumagsak. Sa labas ng bulwagan, sa likod ng mga ilaw ng selebrasyon at ang tawa ng mga bisita, ang langit ng Maynila ay nagsimulang dumilim. Walang sinuman ang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay hindi nagmumula sa langit, kundi mula sa puso ng isang ikinakasal na babae na dahan-dahang nawawalan ng kontrol. Gumagabi na, ngunit ang selebrasyon ay patuloy pa rin. Ang mga dekorasyon ng ilaw ay kumikinang, ang musika ay lalong lumalakas, at ang mga bisita ay abala pa rin sa pag-enjoy sa mga handa. Sa gitna ng kaguluhan, si Sofia ay matigas na nakatayo sa gilid ng entablado, nakatingin sa baso ng inumin sa kanyang kamay. Ang kaliwang kamay niya ay mahina ang panginginig, samantalang ang kanyang isip ay lalong gumugulo. Hindi na niya naririnig ang tawa ng mga bisita, hindi na niya naririnig ang romantikong musika, at hindi na niya naririnig ang Afi na tumatawag sa bagong kasal para sa susunod na ritual. Ang naririnig lang niya ay ang malalim na alinggaw-ngao ng maliliit na boses sa kanyang isip, mga boses na nagsasabing magtanong, mag-alinlangan, mangamba, at matakot ng sabay-sabay. Mula sa malayo, nakita niya si Ben na nakikipag-usap sa dalawang kaibigan niya sa kolehiyo. Si Rian ay nakatayo, hindi kalayuan, magalang na nakangiti nang mailumapit sa kanya. Walang sobrang interaksyon sa pagitan ni Ben at Rian. Walang halatang kalapitan. Lahat ay normal. Normal para sa lahat, maliban kay Sofia. Naramdaman niya na ang mga mata ni Rian ay paminsan-minsan nakatuon sa kanya, tila hinuhusgahan siya. Sofia ay nag-iwas ng tingin, lumunok ng may hirap. Bakit siya bumalik dito? Bakit ngayon? Bakit sa selebrasyong ito, paulit-ulit na tumama ang mga tanong na iyon? Carla ay mahina ang tapik sa braso ni Sofia. Sofia, kailangan mo ng inumin? Gusto mong lumabas muna para magpahangin? Si Sofia ay umiling. Ayos lang ako, sagot niya, maikli. Ngunit ang boses niya ay malinaw na nanginginig. Si Carla ay tumingin sa kanya na may pag-aalala. Ngunit bago pa siya magsalita ng kahit ano, tinawag ulit ng Easy ang bagong kasal sa entablado. Ben de la Cruz at Sofia Santos. Mangyaring lumapit para sa cake cutting ceremony. Hinahanap ni Ben si Sofia sa gitna ng maraming tao, mahina ang kaway. Mahal, malambing na tawag niya. Si Sofia ay naglakad papalapit na may pilit ng ngiti. Ang ngiti na iyon ay marupok, halos gumuho. Nang inabot ni Ben ang bewang niya, ang katawan niya ay naging matigas. Naramdaman ni Ben ang pagbabago. Talaga bang ayos ka lang? Si Sofia ay hindi sumagot. Tumango lang siya, nakatingin sa maliit na kandila sa itaas ng cake, iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Habang hawak nila ang mahaba na kutsilyo upang hiwain ang cake, umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga bisita. Ngunit sa tainga ni Sofia, ang boses ng mga bisita ay naging tulad ng isang malayo at hindi totoo na ugong. Ang kanyang kamay na may hawak ng kutsilyo ay nanginginig na nagpatingin kay Ben na may pag-aalala. Kalma lang, cake lang ang hihiwain natin, bulong ni Ben. Ngunit para kay Sofia, ang kutsilyo ay hindi na isang kagamitan para sa seremonya. Ang hugis nito, ang kinang nito, at ang bigat nito sa kanyang kamay, lahat iyon ay nagpasimula ng isang bagay na madilim sa kanyang isip. Sa loob ng ilang segundo, ang isip niya ay napuno ng mga imahe na ayaw niyang makita. Si Rian na mahina ang tawa. Si Ben na nakatingin sa kanya sa parehong paraan noon. Ang mga bisita na nagbubulungan. Ang mga salita ng ki-perpektong mag-asawa na umaalingaw tulad ng isang pang-aasa. At siya, si Sofia, ay nakatayo nag-iisa, tulad ng isang tao na dumating ng huli at umuuko pa sa isang lugar na minsan ng pag-aari ng iba. Mahal, bitawan mo ng kaunti. Masyado kang tense, malambing na wika ni Ben. Nagulat si Sofia, napagtanto na masyado niyang mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Dali-dali siyang nagluwag ng hawak, pagkatapos ay inilagay ang kamay ni Ben sa ibabaw ng kanyang kamay tulad ng sinabi ng
Sabay silang humiwa sa cake. Nagsigawan ang mga bisita. Ngunit ang ngiti ni Sofia ay hindi bumalik. Hinalikan ni Ben ang noo ng kanyang asawa, sinusubukang pakalmahin siya. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang katawan ni Sofia na lalong nanigas. Pagkatapos ng sesyon, bumalik ang mga bisita sa kani-kanilang mesa. Umalis si Sofia sa maraming tao, nagtungo sa mas madilim na gilid ng kwarto malapit sa malaking bintana. Mula doon, makikita niya ang ilog pasig na tahimik na dumadaloy, nagsasalamin sa liwanag ng bulwagan. Ang tanawin na iyon ay dapat sana ay nakakapagpahinga sa kanya. Ngunit hindi ngayong gabi. May ingay ng mga paa na papalapit. Si Ben. Tumayo siya sa tabi ng kanyang asawa, nakatingin sa kanyang maputlang mukha. Sofia, makinig ka muna sa akin. Wala kang dapat isipin. Si Rian ay karaniwang bisita lang, wika niya. Agad na pumutol si Sofia. Ang boses niya ay mababa ngunit matalim. Alam mo bang darating siya o hindi? Si Ben ay tumango. Talagang hindi ko alam, sagot niya. Tinitigan siya ni Sofia, sinusubukang basahin ang katapatan sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay kontrolado na ng pagkatakot na maihalong pagkainggit. Bawat salita ni Ben ay tila kasinungalingan. Kahit na hindi mali ang lahat. Ben, pakiramdam ko, may mundo kayo na hindi ako kailanman nakapasok, wika ni Sofia. Si Ben ay lumapit, sinubukang hawakan ang kanyang kamay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang asawa ko. Wala nang iba, wika niya. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga kamay, isang tawag mula sa mesa ng mga bisita ang pumutol sa sandaling iyon. Ben, dito muna. Magpicture kasama kami. Si Ben ay lumingon. Ang kanyang mga kaibigan ay kumakaway, kasama na si Rian na nakatayo ng bahagya sa likuran. Tumingin ulit si Ben kay Sofia, nag-aalinlangan sandali. At ang pag-aalinlangan na iyon, kahit isang segundo lang, ay tila isang pagtataksil sa mga mata ni Sofia. Pupunta muna ako doon, sandali lang, malambing na wika ni Ben. Sagot ni Sofia. Umalis siya. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata, at sa dilim sa likod ng kanyang mga talukap, isang huling basag ang lumabas. Isang basag na magpapabago sa buong gabi na iyon. Si Ben ay naglakad patungo sa mesa ng kanyang mga kaibigan, iniwan si Sofia na nakatayo mag-isa malapit sa malaking bintana. Ang liwanag mula sa entablado ay nagsasalamin sa kanyang maputlang mukha, na lalong nagpapalinaw sa kanyang balisa na ekspresyon. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng kanyang gown, tila naghahanap ng kapit upang hindi bumagsak. Sa malayo, nakita niya si Ben na mahina ang ngiti habang sinasabi ng mga kaibigan niya na tumayo siya sa gitna. Si Rian ay nagpapanatili ng magalang na distansya. Ngunit nasa iisang frame pa rin sila ng larawan. Ang flash ng kamera ay paulit-ulit na umilaw. Bawat flash ay tila isang kidlat na tumatama sa puso ni Sofia. Lumunok siya ng may hirap. Bakit kailangang tumayo ng malapit? Bakit kailangang pumunta siya? Bakit lumabas ang ngiting iyon habang nandoon siya? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Hindi niya ito mapigilan. Si Carla ay lumapit ulit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Sofia, kailangan mong huminga. Hindi ka pwedeng maging ganito, wika niya. Tumingin si Sofia sa kanyang kaibigan na ang mga mata ay halos lumuluha. Gusto kong maniwala, pero pakiramdam ko, nakatayo ako sa isang lugar na hindi sa akin, nanginginig ang kanyang boses, halos mabasag. Hinawakan ni Carla ang kanyang balikat. Makinig ka, ikaw ang asawa niya. Si Rian ay nakaraan lang, wika niya. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na sapat para kay Sofia. Ang nakaraan ay tila isang mahaba na anino na ayaw umalis. Nang matapos ang sesyon ng larawan, magalang na tumango si Ben sa kanyang mga kaibigan bago bumalik. Ngunit habang naglalakad siya pabalik kay Sofia, hinadlangan siya ng ilang bisita upang makipagkamay, bumati, magtanong tungkol sa honeymoon plans, at humingi ng dagdag na larawan. Tiningnan ni Sofia iyon na may walang laman na tingin. Habang tumatagal, lalo niyang naramdaman na lumalayo sa kanya si Ben. Kahit ilang metro lang ang layo, ang distansya ay tila kilometro. Gusto niyang tawagin si Ben, ngunit ang kanyang boses ay naipit sa kanyang lalamunan.
Ang ilang babaeng bisita na dumaan ay hindi sinasadyang nagsalita ng malakas para marinig, lalong gumaganda si Rian. Kung sila ni Ben pa rin, siguro malaki na ang tagumpay nila ngayon. Tama. Dati, sila ang ideal couple sa campus, wika nila. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Sofia tulad ng karayom. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang baliwalain. Ngunit ang mga boses ay patuloy na umikot. Habang tumatagal, lalo itong lumalakas. Ang kanyang hininga ay naging maikli. Ang kanyang dibdib ay naging masikip. Ang mga ilaw ng selebrasyon ay nagpapaikot sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya mula sa isang mataas na lugar nang hindi makakapit. Nang iminulat niya ulit ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita si Ben na nakikipag-usap sa isang lalaking bisita at si Rian ay nakatayo, hindi kalayuan sa likuran, tila naghihintay ng pagkakataon upang bumati. Kahit na sa katotohanan ay nakatayo lang si Rian nang walang direksyon. Para kay Sofia, tila ito ay isang nakatagong kalapitan. Tama na, bulong ni Sofia. Ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ako makahinga dito, wika niya. Nang hindi naghihintay, lumabas siya sa pangunahing silid patungo sa likod na pasilyo ng bulwagan. Ang lakad niya ay mabilis, halos tumatakas. Pati ang mga waiter na dumaan ay lumingon nang makita ang mukha ng ikinakasal na babae na tila nalulula. Sa tahimik na pasilyo na iyon, si Sofia ay sumandal sa dingding, hinawakan ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit bawat pagsubok na huminga ng malalim, ang mga masasamang imahe ay bumabalik, si Ben at Rian na magkasamang tumatawa. Si Ben na nakatingin kay Rian sa isang paraan na hindi niya kailanman ibinigay kay Sofia. Ang mga bisita na ikinukumpara siya sa babaeng iyon. Tinabunan ni Sofia ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Bakit ang gabi na ito ay hindi tulad ng pinangarap ko? Bakit hindi umaalis ang anino na iyon? May ingay ng mga paa na narinig. Sofia, mahinang tawag ni Ben. Agad na pinunasan ni Sofia ang mga luha na hindi pa bumababa. Kailangan ko lang ng hangin, sagot niya nang hindi tumitingin sa kanyang asawa. Si Ben ay lumapit, naguguluhan. Bakit ka umalis bigla? Hinahanap kita. Ayos ka lang ba? Ang mga salitang iyon, na dapat sana ay puno ng pag-aalala, ay naging tila isang drama para kay Sofia. Naramdaman niya ang isang hindi natural na pagnanasa sa kanyang dibdib, isang pagnanasa na may halong galit, takot at pagkadismaya. Hindi mo man lang napansin na umalis ako, bulong niya, mahina. Sofia, emosyonal ka. Huwag mo sanang maliitin, wika ni Ben habang sinusubukan niyang hawakan ang kanyang braso. Umiwas si Sofia. Kung hindi ko nakita si Rian na nakatayo malapit sa iyo, siguro makakalma ako. Pero ikaw ay patuloy na nakangiti. Tila walang nangyayari, wika niya. Karaniwan lang siyang bisita. Wala nang iba, matigas na wika ni Ben. Ngunit ang katigasan na iyon ay tila pagtatanggol sa tainga ni Sofia. Bakit kailangang pumunta siya, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Bakit siya bumalik sa buhay natin? Bakit mukha kang iba nang makita mo siya? Sofia. Si Ben ay huminga ng malalim, pinipigilan ang sarili na magtaas ng boses. Pagod ka lang. Bumalik tayo sa loob. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo ng maayos, wika niya. Ang pahayag na iyon ay nagpadama kay Sofia ng isang bagay na sumabog sa kanyang kalooban. Tila ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan sa nakaraang mga buwan ay nagkaisa sa isang punto. Kaya ngayon, ako lang ang nagpapahirak sa iyo, tanong niya, mahina ngunit matalim. Ang taong kailangan mong ayusin pagkatapos ng selebrasyon. Hindi ganyan, wika ni Ben. Ngunit bago pa matapos ni Ben ang kanyang pangungusap, isang bisita ang dumaan at tinawag si Ben. Ben, dali. May pamilya na gustong magpicture, wika nito. Si Ben ay lumingon ulit. Isang kislap lang iyon. Ngunit ang maliit ngunit nakamamatay na kislap na iyon ay sapat na upang sirain ang natitirang pananalig ni Sofia. Nakita niya na pinili ng kanyang asawa na sagutin ang tawag na iyon. Kahit sandali lang lumingon si Ben, para kay Sofia, iyon ay patunay. Patunay na hindi na siya ang sentro ng mundo ng kanyang asawa.
Sa katahimikan, kinuyom ni Sofia ang kanyang mga kamay, pinipigilan ang lalong lumalaking kaguluhan. May nagbago sa kanyang kalooban. Isang bagay na magdadala sa kanila sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay. Ang likod na pasilyo ng bulwagan ay lalong naging tahimik. Ang mahina na tunog lang ng aircon at ang malabong musika mula sa pangunahing silid ang naririnig. Si Sofia ay nakatayo ng matigas. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang paghinga ay hindi regular. Ang kanyang isip ay tila isang makapal na ulap na tumatakip sa lahat ng lohika. Sa harap niya, si Ben ay nakatayo pa rin na may naguguluhang ekspresyon. Hindi pa niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari sa kanyang asawa ngayong gabi. Sofia, makinig ka muna sa akin, malambing na wika niya, sinusubukang pakalmahin ang tensyon. Sensitibo ka lang. Malaking araw ito para sa maraming tao. Normal lang kung nakakaramdam ka ng pagod. Ang tono ng boses na iyon, bagamat malambing, ay tila isang paghuhusga sa tainga ni Sofia. Naramdaman niya na lalo siyang nasusukol. Kaya, kasalanan ko ang lahat ng ito, mahinang wika niya, ngunit puno ng diin. Ako ang sensitibo, ako ang mali. Ako lang ang nag-o-overreact. Si Ben ay humawak sa kanyang mukha, naiinis sa mga sunod-sunod na akusasyon na sa tingin niya ay walang batayan. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na kumalma ka, wika niya. Tumawa si Sofia ng mahina, isang mapait na tawa na hindi katulad niya. Kalma. Tinitigan niya si Ben ng matalim. Ano ang dapat kong gawin para maniwala ka na hindi ako ayos simula nang dumating siya? Si Ben ay huminga ng malalim, pinipigilan ang sarili na magtaas ng boses. Sofia, si Rian ay hindi mahalaga. Bakit mo patuloy na iniugnay ang lahat sa kanya? Pagkatapos ng pangungusap na iyon, isang mahabang katahimikan ang naghiwalay sa kanila. Isang katahimikan na mas matalim kaysa sigaw. Naramdaman ni Sofia na nanginginig ang kanyang katawan. Ang mga salita ni Ben, bagamat simple, ay nag-udyok ng isang alon ng sakit na nakakasakal. Yumuko siya, sinusubukang lunukin ang isang bagay na tila bato sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isip, isang maliit na boses ang bumulong, pinagtatanggol niya siya. Iniisip niya ang damdamin ni Rian higit sa damdamin mo. Hindi siya pumapanig sa iyo. Baka may nararamdaman pa siya para sa kanya. Ang bulong na iyon ay lalong lumakas. Kung hindi siya mahalaga, wika ni Sofia, dahan-dahan. Bakit mukha kang nerbiyoso nang makita mo siyang pumasok? Tinitigan siya ni Ben ng matagal. Hindi ako nerbiyoso. Nerbiyoso ka, matigas na sagot ni Sofia. Nakita ko. Hindi ako bulag. Sofia, lumambot ang boses ni Ben. Mali lang ang nakita mo dahil takot ka. Walang nangyayari. Wala kang dapat ikabahala. Ang pahayag na iyon, na marahil tama, ay nagpadama kay Sofia na napahiya. Tama na, tinakpan ni Sofia ang kanyang mga tainga, sinusubukang alisin ang mga masasamang isip. Ngunit habang tumatagal, lalong maraming imahe ang sumasayaw sa kanyang isip, si Rian at Ben na magkasamang naglalakad noong kolehiyo. Sila na nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ang mga lumang larawan na hindi sinasadyang nakita niya. Ang tawa ni Rian sa selebrasyon ngayong gabi. Ang ngiti ni Ben nang tumingin kay Rian. Lahat ay naghalo at naging isang mapait na ilusyon na tila totoo para sa kanya. Bakit hindi mo sinabi na bumalik siya sa Pilipinas? Tanong ni Sofia, lalong tumataas ang boses. Dahil hindi ko alam, matigas na wika ni Ben ulit. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol sa pagkikita mo sa mga kaibigan mo sa campus kamakailan lang? Karaniwang pagkikita lang iyon. Hindi ko sinabi dahil nandoon siya. Si Ben ay tumahimik. Isang maliit na pagkakataon na dapat sana ay walang ibig sabihin, ay biglang naging patunay sa mga mata ni Sofia. Hindi ito tungkol sa kanya, sinubukan ni Ben na linawin. Hindi ko gustong magkamali ka ng intindi at magalit ng walang dahilan. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat, wika niya. Ngunit ang pangungusap na iyon ay sumunog sa lahat ng natitirang kontrol sa loob ni Sofia. Naramdaman niya na ikinasal siya sa kanyang asawa, ngunit pinili na nitong magtago ng ilang bagay, at ang mga bagay na iyon, sa kasamaang palad, ay may kaugnayan sa babae na laging nagpapadama sa kanya na hindi siya sapat.
Kaya, sadyang tinago mo para hindi ako magalit, matalim siyang tumingin kay Ben. Ibig sabihin, may dapat itago. Si Ben ay umiling ng malakas. Hindi. Hindi iyon sekreto. Nagkataon lang. Isang tawag mula sa pangunahing silid ang muling pumutol sa sandaling iyon. Ben, picture ng pamilya na natin ngayon. Si Ben ay lumingon ulit. Isang kislap lang. At iyon ay sapat na upang sirain ang puso ni Sofia nang hindi na maibabalik. Tumingin si Ben kay Sofia sandali, pagkatapos ay sinabi, babalik ako pagkatapos nito. Pakiusap, maghintay ka sandali. Umalis siya. Tiningnan ni Sofia ang kanyang likod na lumalayo. Natigilan siya. May nasira sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga luha ay bumaba, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pakiramdam ng kawalan, pagkatalo at kawalan ng halaga. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid na pinto ng bulwagan. Gusto niyang lumabas. Ang mainit na gabi sa Maynila ay tila nagtatakip sa kanyang mga butas, lalong nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sumandal siya sa labas na dingding, ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang isip ay hindi na magulo tulad kanina. Sa halip, sobrang kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Isang malabong desisyon ang nagsimulang mabuo. Hindi ka dapat matalo. Hindi ka dapat maging pangalawa. Kailangan mong tiyakin na mananatili siyang sa iyo. Sa ibabaw niya, ang ilog Pasig ay tahimik na dumadaloy sa malayo. Ang mga ilaw mula sa mga tour boat ay nagsasalamin sa ibabaw ng tubig. Ang selebrasyon sa loob ng bulwagan ay masigla pa rin. Walang sinuman ang nakakaalam na sa labas, isang ikinakasal na babae ang katatapos lang magsara ng pinto ng katinuan at magbukas ng pinto patungo sa trahedya. Si Sofia ay matagal na nakatayo sa labas ng bulwagan, hinahayaan ang hanging gabi ng Maynila na humipo sa kanyang mainit na mukha. Ang liwanag ng lungsod na nagsasalamin sa ibabaw ng ilog Pasig ay tila kumikinang, ngunit hindi sapat upang pakalmahin ang kanyang gumugulong na isip. Ang masiglang atmosfera ng selebrasyon sa loob ng bulwagan ay tila malayo. Tila nasa ibang mundo. Ang kanyang damdamin ay magulo. Mula sa malayo, naririnig niya ang ingay ng musika, ang kalansing ng pinggan at ang tawa ng mga bisita. Ngunit lahat iyon ay tila isang alingaungaw na nagmumula sa isang mahabang pasilyo. Ang natitira na lang ay ang pakiramdam ng pagiging dayuhan. Tila hindi na siya bahagi ng kaligayahan na ipinagdiriwang. Pagkatapos ng ilang minuto ng pagtayo sa pagkalito, si Sofia ay naglakad pabalik sa loob ng bulwagan sa pamamagitan ng gilid na pinto. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo. Ang tanging kasama niya ay ang mahina na ingay ng dekorasyon na gumagalaw sa ihip ng aircon. Nang papalapit siya sa pinto patungo sa pangunahing silid, bumagal ang kanyang mga hakbang. Narinig niya ang boses ni Ben na may kasamang tawa ng kanyang mga kaibigan. Ang boses na iyon, na karaniwan ay nakakapagpakalma, ay nagpadama sa kanyang dibdib ng lalong pagsisikip ngayong gabi. Isang event organizer ang nakakita sa kanya. Sofia, halika na at sumama ka ulit. Naghihintay ang mga bisita, wika nito. Mahina ang ngiti ni Sofia, pagkatapos ay pumasok. Nakita niya si Ben na nakatayo, hindi kalayuan, bumabati sa ilang kamag-anak na kakadating lang. Si Ben ay lumingon at ang kanyang mukha ay agad na nagbago at naging lumingan nang makita ang kanyang asawa na muling lumabas. Hinahanap kita, malambing na wika ni Ben habang hinahawakan ang kanyang kamay. Akala ko, kailangan mo lang ng kaunting pahinga, dagdag pa niya. Si Sofia ay tumango lang. Ang hawak sa kamay ay mainit, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling malamig. Sinubukan niyang humiti, ngunit ang kanyang labi ay naging mabigat. Bumalik sila sa entablado upang tumanggap ng pagbati mula sa huling mga bisita. Tiningnan ni Sofia ang maraming tao at nakita si Rian na nakaupo sa isa sa mga mesa. Ang babae ay tila kalmado. Paminsan-minsan ay pumalakpak siya nang banggitin ang pangalan ng bagong kasal. Walang ugali na nagpapakita ng masamang intensyon. Ngunit para kay Sofia, ang presensya niya lang ay sapat na upang guluhin ang kanyang kapayapaan. Bawat pagtaas ni Rian ng kanyang ulo at pagtingin sa entablado, naramdaman ni Sofia na mayroong isang malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo sa paligid niya. Hinawakan niya ang kamay ni Ben ng bahagyang mas mahigpit.
Halos walang kamalay-malay. Si Ben ay lumingon, nagulat sa lakas ng hawak niya. Sofia, mahinang bulong niya. Nagluwag ng kaunti si Sofia, ngunit ang kanyang puso ay hindi pa rin kalmado. Tila ang lahat ng tingin ng mga bisita ay hindi nakatuon sa bagong kasal, kundi sa kanya, hinuhusgahan, ikinukumpara, at marahil ay kinaawaan. Sa wakas, natapos na ang huling bahagi ng programa. Ang mga bisita ay nagsimula ng umuwi. Ang mga dekorasyon ng ilaw ay nagsimula ng hinaan. Ang masiglang selebrasyon ay dahan-dahang nagbago at naging isang halos walang laman na silid. Nang bumaba sila sa entablado, mahina na hinimas ni Ben ang likod ni Sofia. Tapos na. Pagkatapos nito, tayong dalawa na lang. Huwag mo nang isipin ang kahit ano, wika niya. Ang mga salitang iyon ay tila nakakapagpakalma. Ngunit si Sofia ay may nararamdaman pa rin na gumugulo. Tila may bahagi ng kanyang sarili na tumangging maniwala na magiging maayos ang lahat. Sa dressing room, nagpalit ng damit si Sofia habang naghihintay si Ben sa labas na pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang mukha sa salamin. Ang kanyang makeup ay maayos pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay tila pagod at gulo. Tila ang malaking selebrasyon na iyon ay nag-ubos lang ng kanyang damdamin, hindi nagbigay ng kaligayahan. Nang matapos ang lahat, umalis sila sa bulwagan. Ang kotse na inihanda ng pamilya ay nagdala sa kanila patungo sa isang marangyang hotel sa tabi ng ilog. Sa buong biyahe, sinubukan ni Ben na magkwento tungkol sa iba't ibang bagay na nangyari sa buong programa. Ngunit si Sofia ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod na dumadaan ay tila mahahabang guhit ng liwanag na hindi kailanman nagkakaroon ng hugis. Ang paraan ng pagsasalita ni Ben ay tila malayo, tila nagmumula sa ibang silid. Pagdating sa hotel, isang receptionist ang mainit na sumalubong sa kanila at ibinaba ang keycard para sa espesyal na kwarto ng bagong kasal. Sumakay sila sa elevator patungo sa pinakataas na palapag. Sa loob ng elevator, ang kanilang salamin ay tila magkasama, dalawang bagong kasal na dapat sana ay masaya. Ngunit nakita ni Sofia ang kanyang anino tulad ng isang tao na may mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Nang magbukas ang pinto ng kwarto, agad na napuno ang hangin ng amoy ng sampag-ita. Ang kwarto ay maganda ang dekorasyon, nagkalat na talulot ng bulaklak, maliliit na kandila, malambot na kortina na gumagalaw sa ihip ng hanging gabi. Mukhang perpekto ang lahat. Perpekto para sa gabi na dapat sana ay ang simula ng isang bagong buhay. Ngunit pagkapasok pa lang, tila nawala ng lakas ang katawan ni Sofia. Ang tahimik na silid ay lalong nagpadama sa ingay sa kanyang ulo na lumalakas. Ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan na pinigilan niya sa buong araw ay muling lumabas sa ibabaw. Niyakap siya ni Ben mula sa likuran, sinusubukang pakalmahin siya. Ngayon tayo lang. Kalimutan mo na ang anumang gumugulo sa puso mo, wika niya. Ipinikit ni Sofia ang kanyang mga mata. Ngunit sa dilim sa likod ng kanyang mga talukap, bumalik ulit ang anino ni Rian. Ang tingin ni Ben sa selebrasyon. Ang boses ng mga bisita na nagbubulungan. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan na dumating ng walang paalam, lahat ay bumalik, bumaha sa isang nakakasakal na alon. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, may nagbago sa kanyang tingin. Ang gabing iyon ay hindi na gabi ng kaligayahan. At ang kwarto na iyon ang lugar kung saan nagsimulang dumaloy ang unang alon ng trahedya. Nang sumara ang pinto ng kwarto, nawala ang ingay ng mundo sa labas. Ang naririnig lang ay ang mahina na ingay ng aircon, ang lalong lumalakas na amoy ng sampag-ita, at ang kumikislap na liwanag ng kandila. Ang atmosfera ng kwarto ay dapat sana ay romantiko. Ngunit para kay Sofia, bawat detalye ay tila isang nakakasakal na presyon. Inilagay ni Ben ang baukwet ng bulaklak sa maliit na mesa, pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa na matigas na nakatayo sa gitna ng kwarto. Sofia, umupo ka muna. Mukhang pagod na pagod ka, wika niya habang lumalapit. Si Sofia ay hindi gumalaw. Ang kanyang tingin ay walang laman, tila may tinitimbang na isang bagay na hindi nakikita. Si Ben ay huminga ng mahina, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Mahal, kanina ka pa balisa. Sabihin mo sa akin. Ano ang nagpapatakot sa iyo? Tiningnan ni Sofia ang kanilang mga kamay na magkahawak. Ang hawak ay mainit, ngunit ang kanyang isip ay bumalik sa nangyari sa selebrasyon,
ang kislap ng tingin ni Ben nang makita si Rian, ang bulungan ng mga bisita, ang biglaang kahihiyan na tumama. Hindi lang ako komportable, mahinang sagot niya. Si Ben ay tumango. Sinubukan niyang umiti, umaasa na ang ngiti na iyon ay sapat na upang pawiin ang pag-aalinlangan ni Sofia. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Wala nang kaguluhan. Wala nang mga tao na nagpapahirap sa iyo, wika niya. Dahan-dahang binawi ni Sofia ang kanyang kamay na nagpagulat kay Ben. Pero hindi ko mapigilan na isipin ang nakita ko, mahinang wika niya. Ngunit ang boses niya ay nanginginig. Mukha kang iba nang makita mo si Rian. At ngayon, hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, nagkukunwari ka lang para makumbinsi ako. Sofia, hindi iyan totoo. Wala akong iniisip na kahit ano tungkol kay Rian. Bisita lang siya, wala nang iba pa, wika ni Ben. Si Sofia ay umiling ng mahina. Kung wala nang iba pa, bakit mo tinago ang pagkikita mo sa mga kaibigan mo sa campus? Bakit hindi mo sinabi na bumalik siya? Si Ben ay humawak sa kanyang sentido, nagsimulang ma-stress sa sunod-sunod na akusasyon na sa tingin niya ay walang batayan. Hindi ko sinabi dahil hindi iyon mahalaga. Gusto ko lang iwasan ang hindi pagkakaunawaan. At iyon ang nagpadama sa akin na may tinatago ka, mabilis na sagot ni Sofia. Hindi mo man lang napansin na umalis ako sa selebrasyon. Aba ka sa kanila. Aba ka sa kanya. Hindi. Hinanap kita. Alam mo iyan, wika ni Ben habang lumalapit. Umatras si Sofia ng kalahating hakbang, at ang maliit na espasyo sa pagitan nila ay biglang naging malaki. Pakiramdam ko, hindi ako sapat para sa iyo, humina ang boses ni Sofia, halos tulad ng isang pag-amin mula sa isang sugat na hindi gumaling. Mula sa simula, alam ko na maganda ang nakaraan mo, samantalang ako ay isang tao lang na dumating ng huli. Sofia, huwag kang magsalita ng ganyan, sinubukan ni Ben na hawakan ang kanyang balikat. Ngunit tinaboy siya ni Sofia. Ang liwanag ng kandila ay nagpadama sa kanilang mga anino na sumasayaw sa dingding, dalawang figura na dapat sana ay magkasama, ngunit tila naglalayuan na silhouette. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Sofia. Hindi mo kailanman naramdaman kung paano maging laging inihahambing, laging natatakot, laging pakiramdam na natalo bago pa lumaban. Tiningnan ni Ben ang kanyang asawa na maihalong pagkainis at awa. Kung ganoon, hayaan mong intindihin ko. Gusto kong intindihin, pero kailangan mong tigilan ang pagtingin sa sarili mo sa ganyang paraan, wika niya. Si Sofia ay tumingala, ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislap. Paano ko titigilan? Kung ang lahat ng nangyari ngayon ay lalong nagpakumbinsi sa akin. Nakasama mo ako ngayon. Hindi ba iyon sapat? Malambing na tanong ni Ben. Pinigilan ni Sofia ang kanyang hininga. Hindi. Para sa isang taong labis na nalunod sa pag-aalinlangan, ang sapat ay wala ng kahulugan. Isang katahimikan ang bumaba sa pagitan nila. Mabigat, halos tumutusok. Lumapit ulit si Ben, sinusubukang yakapin siya. Sofia, mahal kita. Pakiusap, bitawan mo na ang takot na iyan, wika niya. Tiningnan ni Sofia ang mukha ng kanyang asawa ng matagal. May maliit na bahagi sa kanya na gustong paniwalaan ang mga salitang iyon. Ngunit may ibang bahagi, mas malaki, mas madilim, na tumangging tumanggap. Kung mahal mo talaga ako, mahina ang boses ni Sofia. Patunayan mo. Si Ben ay kumunot ang noo. Paano ko mapapatunayan? Gusto kong sumumpa ka na wala ng kahit na kaunting damdamin na natitira para kay Rian. Wala. At ikinasal ka sa akin hindi dahil ako ang ligtas na pagpipilian pagkatapos siyang umalis, wika ni Sofia. Nagbago ang mukha ni Ben. Sofia, iyan ay hindi makatarungang akusasyon, wika niya. Sagutin mo ako. Tumataas ang tono ng boses ni Sofia sa unang pagkakataon ngayong gabi. Si Ben ay umatras ng kalahating hakbang, nagulat. Hindi ako susumpa dahil pinilit mo. Kasama kita dahil pinili kita. Hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano, wika niya. At ang pangungusap na iyon, maikli, totoo, tama, ay tumama kay Sofia tulad ng isang kutsilyo na tumusok diretsyo sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ang katahimikan ay muling pumuno sa kwarto. Dahan-dahang lumingon si Sofia sa maliit na mesa sa tabi ng kama.
Mayroong mga prutas at isang maliit na kutsilyo para hiwain ang mga ito. Ang liwanag ng kandila ay nagpadama sa talim na mahina ang kinang. Bumibilis ang paghinga ni Sofia. Nakita ni Ben ang direksyon ng tingin ng kanyang asawa at naramdaman na mayroong hindi maganda. Sofia, huwag kang gumawa ng kahit ano. Sofia, makinig ka sa akin. Ngunit si Sofia ay hindi na nakikinig. Ang kanyang ulo ay puno ng mga boses na umiikot tulad ng isang bagyo. Nagsisinungaling siya. Pinili ka niya dahil napilitan lang. Iniisip pa rin niya si Rian. At mawawala mo siya ngayong gabi o magpakailanman. Ang mga mata ni Sofia ay dahan-dahang nagbago, kalmado ngunit walang laman. Mapanganib. At ang trahedya ay natagpuan na ang kanyang pinto ng pagpasok. Si Ben ay nakatayo ng matigas, hindi naglakas loob na gumalaw ng mabilis. Nakita niya kung paano nagbago ang tingin ni Sofia. Hindi na tingin ng isang nasaktang asawa, kundi ng isang tao na naliligaw sa gitna ng kanyang sariling emosyon. Ang tingin na iyon ay walang laman at malamig, ngunit sa likod nito ay mayroong lumalaking takot. Sofia, pakiusap, mag-usap tayo, malambing na wika ni Ben, sinusubukang panatilihin ang kanyang boses na matatag. Si Sofia ay hindi sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng mesa sa tabi ng kama. Ang kandila sa mesa ay mahina ang paggalaw, nagpadama sa kanyang anino na sumasayaw sa dingding ng kwarto. Ang romantikong atmosfera na dapat sana ay nagdadala ng init ay nagbago at naging isang nakakasakal na presyon. Isang maliit na kutsilyo ang nakalapag sa tabi ng plato ng prutas. Matagal na tiningnan ni Sofia ang bagay na iyon, napakatagal. Tila nakikita niya ang nag-iisang daan palabas mula sa kanyang takot. Sofia, ang boses ni Ben ay halos bumubulong. Huwag mong hawakan iyan. Inabot ni Sofia ang hawakan ng kutsilyo. Ang malamig na dulo ng metal ay humipo sa kanyang balat, lumikha ng isang kakaibang kislap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng galit o pagkalito. Sa halip, sobrang kalmado. Ayaw kitang mawala, biglang wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit malinaw. Hindi ka mawawalan sa akin, sigaw ni Ben, mas malakas kaysa sa plano niya. Ngunit agad niyang ibinaba ang tono ng kanyang boses. Nandito ako. Malalampasan natin ang lahat ng ito. Pakiusap, itapon mo na iyan, wika niya. Si Sofia ay umiling, nakatingin pa rin kay Ben nang hindi kumukurap. Sabi mo hindi mahalaga, pero mahalaga sa akin ang lahat ng ito. Bawat ngiti, bawat tingin mo, iniisip ko ang lahat, wika niya. Bahagyan niyang itinataas ang kutsilyo, hindi para sumalakay, kundi para ipakita kung gaano kaseryoso ang kanyang sakit. Hindi ako makahinga nang hindi natatakot na iiwan mo ako, wika niya. Itinaas ni Ben ang kanyang dalawang kamay, sinusubukang ipakita na wala siyang intensyon na agresibong lumapit. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Sofia, makinig ka sa akin. Nasasaktan ka lang. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat, wika niya. Si Sofia ay kumunot ang noo. Pero nakita ko mismo na nakatingin ka kay Rian sa ibang paraan. Ang nakikita mo lang ay anino ng sarili mong takot, mabilis na putol ni Ben. Hindi ako nakatingin sa kanya ng ganyan. Ang puso ko ay nandito, kasama mo, wika niya. Sa isang sandali, lumambot ang mukha ni Sofia. Mayroong kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila sinusubukan niyang hanapin ang katotohanan sa mga salitang iyon. Ngunit ang sugat sa kanyang kalooban ay sobrang lalim, sobrang matagal na, sobrang hirap pakalmahin sa loob ng ilang minuto. Kung ganoon, yumuko si Sofia, nanginginig ang kanyang balikat. Bakit laging pakiramdam ko ay nag-iisa ako kahit nakasama kita? Wala si Ben ang sagot. Ang katahimikan na iyon ang lalong nagpadama sa lahat ng takot ni Sofia na bumalik ng mas malakas. Dahan-dahang itininaas ni Sofia ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay napuno na ng mga luha na hindi bumaba. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mabuhay kung kailangan kong matalo sa kanya, wika niya. Hindi ko hahayaang bumalik siya at agawin ang dapat na sa akin. Walang inaagaw. Nagkakamali ka lang, Sofia. Pakiusap, bitawan mo na iyan. Mag-uusap tayo. Ipaliwanag ko ang lahat, isa-isa.
Maaari tayong umalis dito ngayon kung gusto mo. Maaari tayong umuwi o mag-road trip o kahit ano, wika ni Ben. Hindi, putol ni Sofia. Ang kanyang boses ay garalgal, halos mabasag. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay tila katapusan na sa akin, wika niya. Si Ben ay umakyat ng isang hakbang. Reflex si Sofia na itinataas ang kutsilyo ng mas mataas. Sofia, hindi kita sasaktan, wika ni Ben, nagmamakaawa. Ang kanyang dalawang kamay ay nakataas pa rin. Pakiusap, huwag kang gumawa ng isang bagay na sisira sa ating buhay, dagdag pa niya. Ang salitang sisira ay nag-udyok ng isang bagay sa loob ni Sofia. Tumawa siya ng maikli, isang basag na tawa na walang kaligayahan. Sirang-sira na ang buhay natin, bulong niya. Nawala ko ang sarili ko simula nang makita ko siyang pumasok sa selebrasyon, wika niya. Naramdaman ni Ben na tumatayo ang kanyang balahibo. Alam niya na kailangan niyang lumapit bago lumala ang sitwasyon. Ngunit ang isang maling galaw ay maaaring makasira sa lahat. Mahal kita, wika ni Ben, nag-aalinlangan. Sofia, pakiusap, magtiwala ka sa akin. Tiningnan ni Sofia ang mukha ng kanyang asawa. Ang mukha na mahal niya. Ang mukha na pinangarap niya na makakasama sa pagbuo ng kinabukasan. Ngunit ang pagkainggit at takot ay sobrang higpit na humawak sa kanyang puso, kaya ang salitang magtiwala ay wala ng lugar. Mahal din kita, bulong niya pabalik. Sobra akong nagmamahal kaya natatakot akong mawala ang katinuan ko, wika niya. Ang kanyang kamay na may hawak ng kutsilyo ay tila nanginginig. Ang kanyang luha ay bumaba sa wakas, isang patak. Ngunit hindi iyon senyales na nagising o gumaling siya. Iyon ang patak na nagtatak ng huling pagkawala ng kontrol. Nakita ni Ben ang panganib na iyon. Sofia, ibaba mo ang kuts, ngunit ang pangusap na iyon ay hindi natapos. Umakyat si Sofia. At ang gabi na dapat sana ay ang simula ng isang bagong buhay ay nagsimulang magbago at naging isang impyerno na walang daan palabas. Si Sofia ay nakatayo ilang hakbang lang ang layo kay Ben. Ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay ay mahina ang kinang sa liwanag ng kandila. Ang kanyang paghinga ay mabilis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Ben. Tila hindi na niya nakikita ang kanyang asawa, kundi ang anino ng takot na pinigilan niya sa lahat ng oras. Itinaas ni Ben ang kanyang dalawang kamay, sinusubukang manatiling kalmado kahit na malakas ang tibok ng kanyang dibdib. Sofia, pakiusap, ibaba mo iyan. Ayaw kong masaktan ka at ayaw kong may masaktan ngayong gabi, wika niya. Malalim siyang tinitigan ni Sofia. Nasaktan na ako, Ben. Bago pa tayo makarating sa kwartong ito, wika niya. Nandito ako ngayon. Hindi ka nag-iisa, mabilis na wika ni Ben. Si Sofia ay umiling ng mahina. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo kailanman naiintindihan ang takot ko. Ano ang pakiramdam ng maging anino ng ibang babae na hindi man lang nagsumikap ng kahit ano, pero laging nagpapadama sa akin na natalo ako, wika niya. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang hawak sa kutsilyo ay hindi humina. Sinubukan ni Ben na umakyat ng kalahating hakbang ulit. Sofia, ikinasal ako sa iyo. Ikaw ang kinabukasan ko. Si Rian ay nakaraan na, wala ng relasyon. Kailangan mong maniwala roon, wika niya. Maniniwala? Tumawa si Sofia ng mahina, mapait. Paano ako maniniwala kung laging may anino niya sa pagitan natin? Si Ben ay lumunok. Alam niya na ang lahat ng kanyang salita ay patuloy na binabago ng takot ni Sofia. Alam niya na kailangan niyang dahan-dahang lumapit kay Sofia o lalong luluwa ang sitwasyon. Gumawa siya ng maliit na hakbang, napakaingat. Ngunit kahit ang maliit na galaw na iyon ay nagpadama kay Sofia na nagulat at umuurong. Ang kanyang labi ay nanginginig. Huwag kang lumapit. Sofia. Pakiusap, huwag. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay malakas ang panginginig. Ang kanyang anino ay gumagalaw ng ligaw sa dingding ng kwarto na nagpadama sa atmosfera na lalong nakakasakal. Napagtanto ni Ben na dalawa lang ang pagpipilian niya, ang lumapit at subukang agawin ang kutsilyo o patuloy na maghintay habang umaasa na kakalma si Sofia. Ngunit hindi panig sa kanila ang oras. Biglang humikbi si Sofia ng mas malakas. Natatakot ako, Ben. Natatakot akong mawala ka.
Tinabunan niya ang kanyang bibig, ngunit ang kutsilyo ay mahigpit pa rin sa kanyang hawak. Naramdaman ni Ben na masikip ang kanyang dibdib nang makita ang babae na mahal niya na nalulunod sa sarili niyang takot. Hindi ka mawawala sa akin, wika ni Ben na puno ng emosyon. Nandito ako. Pinili kita. Mahal kita. Pakiusap, tingnan mo ako. Hindi ang anino mo, dagdag pa niya. Yumuko si Sofia. Ang kanyang balikat ay malakas ang panginginig. Sandali lang. Nakita ni Ben ang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit, umaasa na maagaw ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Ngunit nang umakyat siya ng 1 metro papalapit, tumingala si Sofia na may mga mata na nanlalaki at puno ng takot. Nagsisinungaling ka, sigaw niya. Nagsasalita ka lang ng ganyan para tumahimik ako. Maya-maya, babalik ka ulit at titingnan siya, wika niya. Umatras si Sofia at nadapa sa maliit na mesa. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay gumalaw ng hindi na kontrol. Nagpanik si Ben at sinubukang hawakan ang kanyang braso. Sofia, bitawan mo iyan. Ang kanilang mga galaw ay magulo. Dalawang katawan na parehong tense. Nagtutulakan. Hinawakan ni Ben ang pulso ni Sofia, sinusubukang ibaba ang kutsilyo. Sinubukan ni Sofia na lumayo, ngunit ang kanyang hawak ay lalong humina dahil sa matinding panginginig ng kanyang kamay. Bitawan mo ako, Ben. Pakiusap, bitawan mo ako. Umiyak si Sofia. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo inilalagay ang kutsilyo. Ang kanilang lakas ay hindi pantay. Gusto lang ni Ben na itigil siya, ngunit nagpanik si Sofia. Sa kaguluhan na iyon, ang kanilang mga katawan ay umikot, nagtulakan. Ang mga kandila sa mesa ay gumuho, ang mga talulot ng sampagita ay lumipad. At sa isang biglaang galaw, ang pulso ni Sofia ay malakas na natigilan sa paghila ni Ben. Ang kutsilyo ay lumipad, hindi dahil sa intensyon ni Sofia, hindi dahil sa intensyon ni Ben, kundi dahil sa sobrang takot na. Si Ben ay natigilan agad. Ang maliit na kutsilyo ay tumama sa gilid ng kanyang dibdib. Si Sofia ay natigilan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, ang kanyang bibig ay nakabukas ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa hawakan ng kutsilyo, kahit na ang kalahati nito ay nakatusok na sa katawan ng kanyang asawa. Ben, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Tumingin si Ben sa ibaba sa talim ng kutsilyo na tumusok sa kanyang dibdib. Pagkatapos, tumingin siya sa maputlang mukha ni Sofia na puno ng takot. Sinubukan niyang ngumiti, sinusubukang magmukhang matapang. Sofia, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ako galit. Ito ay aksidente, wika niya. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manghina. Dali-daling hinawakan ni Sofia ang katawan ni Ben, pinipigilan siyang bumagsak. Hindi, Ben. Huwag, wika niya. Si Ben ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Si Sofia ay bumagsak kasama niya. Ang dugo ay nagsimulang umagos sa tela. Mainit na dumadaloy sa pagitan ng mga daliri ni Sofia. Ako, hindi, nanginginig si Sofia. Ang kanyang boses ay basag. Ayaw kong mangyari ito. Ben, ayaw ko, wika niya. Sinubukan ni Ben na magsalita, ngunit ang kanyang hininga ay nagsimulang maging maikli. Sofia, ako, ngunit ang pangusap na iyon ay naputol. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magdilim, at ang kwarto na kanina ay puno ng liwanag ng kandila ay nagbago at naging isang mundo na naiwan na lang ang hikbi ni Sofia at ang huling tibok na nawawala na mula sa dibdib ng kanyang asawa. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ng hotel gamit ang master key, ang liwanag ng pasilyo ay sumilip papasok, pumuputol sa dilim na puno ng talulot ng sampagita at halos patay na liwanag ng kandila. Dalawang staff ng hotel ang nakatayo ng matigas sa gilid ng pinto. Ang kanilang mga mukha ay naging maputla nang makita ang tanawin sa harap nila. Ang katawan ni Ben ay nakahandusay na walang galaw sa sahig. Ang kanyang damit pangkasal ay puno ng dugo. Sa tabi niya, si Sofia ay nakaupo sa sulok ng kwarto, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ang kanyang mga kamay ay malakas ang panginginig, pula pa rin sa dugo na hindi pa natutuyo. Ang kanyang puting damit pangkasal ay naging isang halo ng pula at kulay kape.
Diyos ko, mahinang bulong ng isa sa staff, bago agad na lumingon at tumawag ng seguridad. Sa loob ng ilang segundo, ilang security guard ang tumakbo papasok. Ang iba ay agad na sinuri ang pulso ni Ben. Ang iba ay sinubukang pakalmahin si Sofia. Ngunit ang babae ay walang tugon. Ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang tingin ay hindi nakakabit sa sinuman. Tila wala na siya sa mundo. Di nagtagal, ang ingay ng sirena ay pumuno sa kalye sa harap ng hotel. Pulisya at ang medical team ay dumating ng sabay na nagpadama sa pasilyo ng hotel na puno ng tensyon. Ang mga bisita na natitira pa ay lumabas sa kani-kanilang kwarto, nakatingi na may pagtataka at takot nang makita ang pulisya na pumapasok sa kwarto ng bagong kasal. Sinuri ng isang doktor si Ben sandali. Pagkatapos, umiling siya ng mahina. Wala nang palatandaan ng buhay. Matagal na siyang patay, wika nito. Ang pulisya ay lumuhod sa harap ni Sofia. Ma'am, naririnig niyo ba ako? Ano ang nangyari dito? Tiningnan siya ni Sofia ng matagal, ngunit ang kanyang mga labi ay hindi gumalaw. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina lang siyang bumulong. Halos hindi marinig. Hindi ko sinasadya. Takot lang ako, wika niya. Ang mga pulis ay nagpalitan ng tingin. Isa sa kanila ang kumuha ng gloves at inilagay sa kustodya ang kutsilyo ng prutas na nahulog hindi kalayuan sa katawan ni Ben. Sa hawakan ng kutsilyo, ang fingerprint ni Sofia ay malinaw na nakikita. Ang isa pang pulis ay tinulungan si Sofia na tumayo. Ang kanyang katawan ay nanginginig, halos gumuho kaya kailangan nila siyang suportahan sa magkabilang gilid. Nang dinala siya palabas ng kwarto, sandaling lumingon si Sofia sa likuran, tiningnan ang katawan ng kanyang asawa ulit. Ayaw kitang patayin, bulong niya. Ngunit ang boses na iyon ay nalunod sa hakbang ng pulisya na nagdadala sa kanya palabas. Ang kwarto ay agad na napuno ng forensics team. Kinuha nila ang litrato ng bawat sulok, minarkahan ang mga patak ng dugo, ang bakas ng paa, ang natunaw na kandila, at ang posisyon ng katawan ni Ben. Ang isa-isang ebidensya ay inilagay sa transparent na bag. Sa unang tingin, nakita ng pulisya na walang palatandaan ng malaking away, walang panlabas na karahasan bukod sa saksak. Ang mesa ng hotel ay maayos pa rin, maliban sa mga prutas at kandila na nahulog. Ang paunang konklusyon ay hindi ito pag-atake mula sa ibang tao. Si Sofia at Ben lang ang nag-iisang tao sa kwarto, at ang kutsilyo ay may fingerprint lang ni Sofia. Ilang oras ang lumipas, si Sofia ay opisyal na naging suspect. Inilipat siya sa presinto sa ilalim ng matinding pagkabigla. Sinubukan siyang tanungin ng mga pulis, ngunit ang kanyang sagot ay laging pareho. Umiyak siya. Humihingi ng tawad. At matagal na tahimik. Ang balita tungkol sa babaeng ikakasal na pumatay sa kanyang asawa sa gabi ng kanilang kasal ay kumalat na parang apoy. Ang lokal at pambansang media ay nagbalita tungkol sa kasong ito. Ang litrato ni Sofia at Ben na nakasuot ng damit pangkasal ay naging headline sa lahat ng dako. Suspect sa matinding pagkainggit. Trahedya ng isang tahanan bago pa man magsimula. Ang kasal ay naging trahedya sa kanilang bayan. Ang pamilya ni Ben ay hindi matanggap ang katotohanan. Ang kanyang ina ay nagkasakit matapos marinig ang balita. Ang kanyang ama ay umiyak nang walang boses nang makita ang huling litrato ng kanyang anak. Samantala, ang pamilya ni Sofia ay isinara ang pinto ng kanilang bahay dahil sa hiya. Hindi nila inakala na ang kanilang anak na babae ay magiging mamamatay tao. Gayunpaman, binisita pa rin nila siya sa kulungan. Umiiyak bawat makita ang walang laman na tingin ng kanilang anak. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang paglilitis. Ang courtroom ay puno ng mga tao na gustong malaman ang katapusan ng trahedya na ito. Si Sofia ay dinala papasok na nakasuot ng kulay kape na damit kulungan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang buhok ay gulo, ang kanyang mga mata ay walang laman, tulad ng isang taong nawalan ng kaluluwa. Nang magsimula ang pagbasa ng sakdal, yumuko lang siya. Ipinaliwanag ng taga-usig ang kronolohiya ng pagkainggit, ang relasyon sa nakaraan ng asawa, ang pag-aaway sa kwarto, at ang nakamamatay na saksak. Bagamat umamin si Sofia na wala siyang intensyon na pumatay, ang sugat na tumusok sa dibdib ni Ben ay sapat na upang mawala ng buhay sa loob ng ilang minuto. Sinubukan ng abogado ni Sofia na ipagtanggol siya.
Si Sofia ay nasa ilalim ng matinding mental stress. Ang insidente ay biglaan, walang planong pagpatay. Ito ay isang aksidente na na-trigger ng matinding emosyonal na kondisyon, wika nito. Ngunit ang pisikal na ebidensya at ang patotoo ay sumuporta sa sakdal ng taga-usig. Nang dumating ang oras na magbigay ng pahayag, si Sofia ay tumayo na nanginginig ang katawan. Tiningnan niya ang pamilya ni Ben na nakaupo sa harap na hilera. Ang ina ni Ben ay umiiyak habang nakayakap sa litrato ng kanyang anak. Humihingi ako ng tawad, ang boses ni Sofia ay halos hindi marinig. Ayaw kong mangyari ito. Mahal ko siya. Natakot lang ako. Natakot akong mawala, wika niya. Umiyak siya na nagpadama sa courtroom na tahimik. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi na makakabalik ng buhay ng isang tao. Matapos isaalang-alang ang lahat ng aspeto, ang mental na kondisyon ni Sofia, ang kronolohiya ng insidente, ang ebidensya, at ang epekto sa lipunan, ang hukom ay nagbigay ng desisyon. Ang akusado ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Si Sofia ay nanghina. Ang kanyang mga paa ay halos hindi na makasuporta sa kanyang katawan. Kailangan siyang hawakan ng mga pulis sa magkabilang braso habang dinala siya palabas ng courtroom. Sa likuran, narinig ang ingay ng iyak ng pamilya ng dalawang panig. Sa loob ng kanyang selda, si Sofia ay nakaupo, nakatingin sa malamig at walang kulay na dingding. Bawat gabi, nagigising siya, muling naririnig ang mga hindi totoo na boses, ang tawa ng mga bisita, ang bulong ni Rian na inakala niya, at ang boses ni Ben na tumatawag sa kanyang pangalan. Tinatakpan niya ang kanyang tainga, ipinipikit ang kanyang mga mata, ngunit ang anino ay hindi kailanman umalis. Ang trahedya na iyon ay naging isang kwento ng babala para sa maraming tao. Na ang pagkainggit, kapag hindi na kontrol, ay may kakayahang palitan ang pag-ibig at gawing sakuna. Na ang takot na mawala ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa pagkawala mismo. Na ang kaligayahan ay mananatili lamang kung may tiwala, hindi paghihinala.